Shearline patuloy na magpapaulan sa northeastern Luzon pero mag-extend ito hanggang bandang southwest ng Luzon. Mga pag-uulan, asahan ngayong araw iiral sa hilagang-silangan ng Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon at maaaring madamay pa rin ang Metro Manila at ilang bahagi ng Bicol at Southern Luzon. Hanging amihan, nagbabalik at mararamdaman ito maging ng Metro Manila. Pero ilang nalalabi ng bansa, kabilang na ang southern part ng Visayas at Mindanao, patuloy ang magiging alinsangang panahon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa ikalawang araw ng November 2023. Ang oras nating voice point ngayong umaga ay alas 10:07 na ng umaga. Well, patuloy pa rin ang mga ilang kaulapan at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ng iiral, lalo na sa may silangang bahagi ng bansa, dyan sa Luzon, hanggang bahagi ng Southern Luzon, especially sa may Camarines Norte. Siyempre, damay pa rin ang bahagi ng Bulacan at Metro Manila sa magiging maulap at may mga inaasahan pa rin o mga di inaasahang mga kalat-kalat na pag-ulan nitong araw at sa ilang bahagi ng Calabarzon area. Epekto pa rin ang umiiral natin na shearline dito na nag-e-edging sa may bandang hilagang silangan ng Luzon, passing through sa may bandang Central Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon area. Yung malawak na kaulapan na nagsasalubong pa rin sa mainit na hangin mula sa Dagat Pasipiko na sumasalubong naman sa ating hanging amihan na unti-unting nagbabalik at nararamdaman na naman dito sa Metro Manila. At gaya kagabi, naranasan ninyo ang malamig at cold breeze na panahon mula kagabi mga folks. At sa ating lightning detection system, makikita natin at least may mga 34 lightning strikes na nadedetect, typically sa may kaldurang bahagi ng Mindoro at ilang bahagi ng Palawan at extreme Northern Luzon sa may bandang Cagayan Valley at Apari area. Meron din dyan mga dalawa sa may bandang Mindoro area dahil epekto pa rin ng pumapagitan na shearline sa areas na yan na aking binanggit kanina lamang. Asahan po ang mga kalat-kalat na mga pagkulog at pagkidlat at mga ilang light to moderate showers. Sa ating current conditions, sa forecast po, gloomy pa rin ha. Asahan ng gloomy ngayong araw, haze at mostly cloudy pa rin dito sa amin sa Caloocan City at makikita sa ating live CCTV snapshots ay medyo maulap pa rin at hindi masyado makapasok ang matinding sikat ng araw, although medyo may mga ilang portion na nakakalusot ang ilang sikat ng araw. So, partly to mostly cloudy pa rin ang mas iiral sa Metro Manila maghapon. Sa lowest temperature na naitala ng aking weather station kaninang 4:33 AM ay nasa pinakamababa at 25.2 degrees Celsius na. So ramdam na talaga ang amihan muli. At sa pinakamataas na temperatura na itala kahapon sa amin ay pinakamataas na ang 30.5 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga 9:43 AM. At dahil dyan mababa ang aasahan nating heat index kahapon na naitala sa amin at 36.6 degrees Celsius lamang. Kaya kung ipagtatabi natin sa heat index din sa iba't ibang bahagi ng weather stations ni Pag-asa, ay mukhang wala na naman silang latest update na heat index mula kay Pag-asa. Malamang wala sila kasing pasok kahapon, kaya yung kanilang personnel para sa monitoring ng heat index ay wala silang report kahapon. Ang huling na itala lamang nila ay nitong October 31, 2023. So wala po tayong may re-report dyan. Pero malinaw na mas mababa ang aming heat index sa Caloocan. So inaasahan sa ilang bahagi ng Metro Manila na mababa ang heat index. Presumably na mas mataas ang heat index dyan sa bahagi pa rin ng Mindanao, especially ng Zamboanga Peninsula. Maliwanag na yan. At dahil kung titingnan nga natin ang ating pH extremes in past 24 hours, ay nangunguna ang Zamboanga Peninsula sa may pinakamaalinsangan. Grabe ang kanilang temperatura nung umabot ng 37.4 degrees Celsius na grabing init dyan sa Zamboanga Peninsula since past 24 hours. Kaya ngayong araw, asahan pa rin magiging maalinsangan dyan at silang bahagi ng Mindanao. Kaya wag po masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. They expected pa rin ng maghapon ang matindig alinsangan at sobrang taas na heat index at humid. Uminom po na maraming tubig dahil hindi naman magagaya sa amin sa Luzon na mas malamig ang temperatura.
Sa lowest temperature sa Baguio City ay balik stationary ulit sa lamig na 17.6 degrees Celsius. So medyo naglalaro-laro pa ang lamig dyan sa Baguio City. So inaasahan na hindi pa ganoon ka sobrang lamig ang naitalang temperatura. Sa highest na inulan naman, ang bahagi ng Romblon na umabot ng 99 millimeters ang total rainfall sa kanila. Pero sa amin kahapon sa Caloocan ay nakapagtala lamang kami ng total 8.1 millimeter na total rainfall. By the way, bakit hindi ko daw binabanggit ang lowest temperature dyan sa bahagi ng Benguet? Well, ang Benguet po kasi, let's say, dyan sa may Atok, tinatawag nilang Atok Mountains yun eh. Mataas kasi na bundok yun. Although pinakamababang temperatura yan, pero hindi masyado practical na i-measure ang lowest temperature typically sa Atok dahil napakataas na bundok kasi po yun. Dapat ang pagsusukat ng average temperature kailangan at least mas mababa. At least considerably sa may Baguio City yung height. Ang Atok kasi, Mount Atok kasi sobrang taas po yun. Kung di ako nagkakamali, ay nasa may 2,700 meters po ang taas ng Atok, yung pinakatuktok nun. Kahit naman summer, talaga sobrang lamig pa rin talaga dyan sa Atok mountain yan sa may Benguet. So talagang expected na napakababa ng temperature yan. Kahit dry season yan, mababa pa rin ang temperatura. Kung ikumpara mo yan sa Baguio City, kapag dry season, tumataas ang temperatura sa Baguio City pag dry season. Pero pag nasa Atok Benguet ka, nanatiling mababa yan. Dahil nga po, mahigit 2,700 meters po kasi ang taas niyan. So, presumably, pinakamababang temperatura siya sa bansa. Sa buong taon yan, mga folks, sa buong taon. So, kahit na mag-summer man yan o hindi, mananatiling mababa talaga ang temperatura yan. So, para sa akin, considerably na pinakamababang temperatura yan. Pero hindi practical na maging comparison ito sa mga weather station sa buong bansa. Kasi, unpracticably kasi na talagang mananatiling mababa ang temperatura dyan. Tumaas man yan ng bahagya, nanatiling nasa level pa rin yan ng mga 17 degrees Celsius pababa. Hindi na yan umaabot ng mahigit 20 degrees Celsius sa may Atok Benguet. Umabot man ng 20 degrees Celsius pag sobrang init na talaga, pero practicably below average temperature pa rin siya. Very below average temperature. So, para sa akin, hindi siya practical na gamiting reference para i-compare sa mga temperature sa buong bansa. Siguro ang Baguio City, pwede pa. Dahil ang taas lang naman ng Baguio City, mga nasa around 2,200 meters lamang ang taas ng Baguio City. So, pasok siya sa magkaroon ng comparison. Dahil kapag dry season kasi, umaabot ng almost 25 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City kapag dry season o sobrang init. Sobrang init na yun dito sa atin sa mababang kalupaan. Maabot na ng around 25 degrees Celsius. Pinakamainit din sa Baguio City. So kung ipagtatabi mo yan sa Atok Benguet, hindi aabot sa ganyang kataas ang Atok Benguet. So, napakataas nga po ng Atok Benguet Halos 2,700 meters ang taas. So imagine po ang difference. Kaya sa nagtatanong bakit hindi ko binabanggit ang Atok Benguet. Automatic na kasi yan, buong taon, mapatag-init man yan o taglamig, mananatiling napakababa o below average po ang temperature ng Atok Benguet. So, hindi siya practicably na i-compare na yan sa mga weather stations o temperature sa buong bansa. Kasi lagi na talagang mababa yan all the time. So, malinaw po yan mga folks kung bakit hindi na natin isinasama ang Benguet. At kung titingnan niyo sa ibang weather stations o mga weather reports, maging sa OGMET o sa international o sa WMO, wala kayong makikitang Atok Benguet doon, kundi Baguio City lamang. Kasi very practical ang Baguio City na pwedeng kunan ng actual measurement na comparison sa iba't ibang temperature sa Pilipinas. Pero ang Benguet kasi, presumably palagi na talagang mababa ang temperatura niyan, mapainit man o mapaglamig. So, hindi na natin binabase ang Atok Benguet dahil yung Benguet na temperatura talagang napakababa niyan. Lalo na ngayon, mas mababa talaga yan. Mas bumababa yan ng 15 at maaaring umabot pa ng below 10 degrees Celsius ang temperatura sa Atok Benguet. Matik na yan. Kaya hindi masyado practical na gamiting comparison references. Dahil palagi na talagang mababa ang temperatura niyan. So malinaw yan mga folks So balik tayo sa ating
Outside humidity naman ay pinakamataas ang umabot sa amin. Ngayon, kasalukuyan ang outside humidity at 79%. So katamtaman ang humidity dito sa amin sa Caloocan at bumababa ito ng 2% since last hour. Sa ating atmospheric pressure ay nasa 1,012 hectopascals ito. Mataas ito, manatiling mataas ang ating atmospheric pressure dahil nga po ang umiiral nga ang amihan. Drier, cold air po kasi ito, kaya expected mataas ang ating atmospheric pressure. At steady ito since last hour. At yan ang nagiging dahilan pa rin kung bakit ang mga lumalapit na low pressure area sa bansa, especially sa may bandang Luzon, nadidissipate o nadidissolve din. Dahil nga po malakas at walang kayang mag-alpas basta-basta ang mga low pressure area kapag ganyang kataas ang ating atmospheric pressure. Sa ating volcanic thermal alert status ay mataas po. Nasa high thermal anomaly ang Mayon Volcano. So silipin natin kung ilan ang inabot dito ngayon. Base sa ating MODIS mula sa data feed ng Miroba ay nasa variable radiated power of 103 megawatts po. So mukhang mataas ang magmatic intrusion niya. Kung sisilipin natin sa pinaka-vulkan ay yung southeast nito ay nanatiling mataas yung pagdausdos nito. So bandang southeast o ng kung di ako nagkakamali, bandang southeast ng Guli, base kay PBOX yan. Kung pagbabasa natin yung reference ng positioning kay PBOX, yung dito pa rin sa may bandang southeast positioning ng Mayon ay dumadaos-dos pa rin yung pinakamagma nito. So tuloy-tuloy pa rin na nagbubulwak ng lava itong si Mayon Volcano. Well, gaya na aking lagi sinasabi, good news po yan. At least hindi naiipon o hindi bumabara ang kanyang magma sa magmatic chamber ng Mayon Volcano. So, okay na yan. Kaysa naman hindi. At bigla itong manahimik, yan po ay mas nakakaalarma. Pero dahil tuloy-tuloy ang pagbubulwak niya ng lava, ay magandang balita po yan para po maibsan yung posibleng eruption dahil sa pressure, sa pinaka-magmatic pressure ng magma chamber niya, rather. So, yung confidence niya natiling mataas, 89 to 100% po ang kanyang heat signature na na-detect mula sa MODIS fire. So, stationary lamang yan, expectedly, kahit basahin ninyo sa website ni PBOX ay assuming na naglalaro pa rin sa mga 2,400 to 1,800 ang lawak pa rin ng dadaos-dusin ng magma nito at ng kanyang mga pyroclastic materials at mga tipak na bato. So, layo-layo na lamang, manatili naman kasi naman tayo na distansya muna in 7 km to 6 km danger zone o pinaka-range danger zone ng Mayon Volcano, mga folks. So, manatili lamang kayo na beyond dyan sa 7 km permanent danger zone, mga folks. So, balik tayo ay mula dyan sa ating high tide and low tide ay may 13 hours muli in 47 minutes para mag-high tide. So, low tide pa rin ang asahan dyan sa may Manila Bay. Layo-layo muna sa ating malilit na mga mangingisda ngayon dahil mahigit 12 hours pa po ang hihintayin ninyo bago tumaas ang karagatan o level ng tubig dyan sa pampang ng Manila Bay. So, maghapon ay medyo layo-layo muna, folks. Dahil mukhang bukas na kayo ulit magmamonitor kung tataas muli ito ng umaga. Sa ngayon ay mababa ang level sa Manila Bay. Sa ating air quality, medyo moderate po. So, hindi maganda ang ating air concentration ngayon at index of 76 o to be exact of 23.75 micrograms per cubic meter and particulate matter 2.5. Magmas po tayo lalo sa mga mahihina ang mga baga, mga folks, dahil medyo makakasama yan sa inyong lalamunan lalo na pag ito ay nangati. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:52 AM at inasa itong lulubog mamayang 5:27 PM. At ang ating 82% na liwanag ng buwan, waning gibos na po ito. Sisikat ito mamayang gabi 9:11 PM at kinabukasan ito ng umaga lulubog at 9:49 AM na po. So, in-expect na natin yan. Sa magtatanong kung kailan ang susunod na full moon, by October 28 na po ang susunod na full moon na po nito. Medyo late ito. Ang susunod pala na full moon by katapusan na pala ng November 27, 2023 at 5:16 PM. Sorry, nagkamali ako. Nabasa ko kasi yung nitong last lang ng October 28 yung pinaka full moon, which is naganap ang partial lunar eclipse. So, dapat pala tinignan ko doon sa pinaka astronomical event ko, yun ang pinaka latest. So, by November 27 pa pala ang next na full moon natin.
Kasi itong October 28, yan yung naganap na partial lunar eclipse. So, nagkamali ako ng nabanggit. So, at sa ating local weather outlook naman, para ngayong Huwebes at Biyernes, ay nasa magiging maulap po ang lagay ng panahon natin at asahan ng mga ilang kalat-kalat pa rin ang pag-ulan. 100% chance pa rin ang uulanin dito sa Metro Manila, so magdala na lamang ng pananggalang sa ulan. Sa mga ilang kababayan pa rin natin na patuloy na dumadalo sa mga mahal nila sa buhay na nayungauna, pagdala pa rin kayo ng pananggalang. Sa lalo daw naman sa may mga maiinit na klima, lalo na sa may Mindanao at southern part ng Visayas, ay magiging mas maalinsangan, magdala rin ng pananggalang, hindi lang sa tinding sikat ng araw. The expected po na mas mataas pa yan, naaabot ng mahigit sa 35 degrees Celsius ang temperatura ninyo dyan. Bukas ng Biyernes, ganoon din, magiging partly cloudy rin ang maghapon at inasa mga localized thunderstorms. Nasa 71% naman ang chance na uulanin dito sa amin sa Caloocan o sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. So magdala pa rin ng pananggalang sa ulan hanggang bukas po yan ng Biyernes. Sa ating 2-day highest and lowest temperature expected ay mula sa 30 to 31 degrees Celsius at lowest temperature naman ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. Sa ating local weather advisory naman mula sa Dito Pinipag-asa ay umiiral nga ang shear line, nakakapekto pa rin sa silangan ng Luzon, nabanggit ko na po yan kanina, at asahan ang pagbabalik ng ating amihan ngayong araw. At dahil sa mga tsansa ng pag-ulan diyan sa may Lolo Luzon, lalo na, especially sa may bandang silangan ng Luzon hanggang parte ng Quezon Province, ay ayon sa ating General Flood Advisory Warning mula sa Dita Pinipag-asa, nakataas po sa red warning ang extreme Northern Luzon mula dyan sa babahagi ng Cordillera Administrative Region hanggang dyan sa bandang Tugigaraw, damay ang Benguet at Baguio City, Isabela, Cagayan Valley, all the way at ang buong bahagi ng Quezon Province at ilang bahagi ng Bicol Region mula sa Camarines Norte at Camarines Sur. So pasok hanggang bandang Naga City, Iriga na may potential daw na babahain sa area na yan. At sa may Mimaropa area, nakataas daw according sa kanila, natataasin na magkakaroon ng mga potential na pagbaha sa areas na yan. So kung sakaling magkaroon ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa inyo dyan, ng mga malalakas ang ulan, bewari na lamang at mag-iingat mga folks. Dako naman tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lagay ng panahon sa buong bansa mula extreme Northern Luzon at ilang bahagi ng Eastern Luzon areas. Nabanggit na natin kanina, yan, yung areas na yan. Extended na yan, ang portion na yan dahil sa epekto ng shear line dyan sa may Eastern Luzon hanggang Northern Luzon part o Northeastern part ng Luzon. Epekto ng shear line, magpapatuloy pa rin magiging maulap sa area na yan, aking ginuhitan. Mula dyan sa may Ilocos Norte, Mapaapari pa man yan, Babuyan Islands, Cagayan Valley, Isabela, hanggang Aurora Region at ilang bahagi ng Quezon Province. Magiging maulap pa rin po ang iiral dyan at asahan pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, typically light to moderate showers. And the rest ng ilang bahagi ng Bicol Region, although nagkakaroon ng katamtaman ang ilang bahagi ng Bicol Region dyan sa Camarines Norte at ilang bahagi ng Iriga hanggang Legazpi City, pero hindi pa rin nirulod out mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog habang umiiral pa rin ang edge ng shear line natin dyan sa may bandang Southern Luzon area. So expected, ang bahagi ng buong Luzon kasama na ang Metro Manila at Calabarzon, magiging mostly cloudy po ang iiral at expected na mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang mga heavy rain potential. Dahil kung titingnan natin sa ating infrared heavy rain potential sa satellite imagery ng Himawari, ipakikita ang mga pink na kulay na yan. Yan yung mga heavy rain potential, especially mga bahagi ng silangan ng Luzon. Mas uulanin kayo dyan hanggang moderate to heavy rain showers o some heavy rain showers. Kaya ingat na lamang sa potentially na pagbaha mga folks. Hindi rin lusot ang parteng Metro Manila dahil sumasakop pa rin mula dyan sa may bandang Baler, Aurora hanggang Quezon City at Caloocan at ilang bahagi ng Bulacan ang potentially heavy rain shower. So anumang oras nitong maghapon, magkakaroon pa rin tayo ng mga ilang kalat-kalat at pag-ulan. So paghandaan na lamang ang mga payong mga folks. Sa may Mimaropa naman ay typically ang bahagi ng Mindoro ang mas uulanin kaysa sa bahagi ng Palawan area kung titingnan natin sa satellite imagery. Kung sisilipin natin ang VIR ay mas magiging maulap ang bahagi ng Mindoro, lalo na sa Oriental Occidental Mindoro. Hanggang sa may parteng South Luzon sa may Marinduque, magiging maulap po. So expected pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Generally, kung in detail ay mula Palawan, Abra de Ilog, Puerto Galera, Calapan,
hanggang dyan sa may bandang Santa Cruz area at Sablayan. Sa may bahagi ng Oriental Mindoro ay magiging maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at magkulog ngayong umaga. Expected yan maghapon, kaya magdala ng pananggalang sa ulan pa rin. Pero mula Coron, Palawan hanggang dyan sa may Puerto Princesa, diretso na yan ng Batarasa. Magiging katamtaman po ang lagay ng panahon. Isolated na rain showers ang posibleng mangyari at dahil naka-forecast lamang na chance na uulanin dyan. Nasa 48% po daw ang naka-forecast kasi nauulanin ang Puerto Princesa. So, ibig sabihin lamang katamtaman ang magiging lagay ng panahon. Medyo maaraw ngayon dyan. So, mukhang enjoy ang magiging panahon natin dyan at mukhang magiging maganda. Ingat na lamang at yung mga isolated rain showers pa rin natin ay potentially o posible pa rin mabuo dyan, lalo na sa hapon o sa gabi mga folks. At wala dyan bahagi ng Bicol region ay magiging maulap din ang lagay ng panahon na mula dyan sa bahagi ng Iligan, Naga, papasok na yan ng Legazpi City at Sorsogon City. Damay din ang Catanduanes Island sa magiging maulap. Ang hipapawirin, pero katamtaman ito at mga forecast lamang ng mga isolated rain showers. Typically, mga light to moderate showers lamang ang iiral mga folks. So, magdala pa rin kayo ng mga tayong, lalo na sa mga kababayan natin na bumibisita pa rin sa mga puntod ng mga mahal nila sa buhay. Pero mula sa Southern Luzon area hanggang sa bahagi ng Tablas Island sa Romblon, Sibuyan Island hanggang Masbate po at Borias Island ay magiging part nito mo sito din ng Iran, pero unti-unti nagiging katamtaman ang lagay ng panahon dyan sa inyo. So medyo may pagsikat ng araw sa inyo ang iiral ngayong maghapon. Kaya ay bukod sa magdala kayo ng pananggalang, hindi lamang sa tining sikat ng araw kundi sa magiging kalat-kalat na pag-ulan na may potentially na may pagkilat at pagkulog, lalo na mamayang hapon o maging ng gabi mga folks. Pero pagdating naman ng bandang Visayas ay magiging maalinsangan po ang lagay ng panahon. Partly cloudy ang mostly na nakikita natin dito mula dyan sa bahagi ng Panay, Negros region, Mapa Cebu man yan, Mapa Bohol, Leyte o Samar region. Typically, mga isolated rain showers lamang at forecasted lamang na naglalaro sa 33 to 44% ang chance na uulanin, especially sa may bandang Silangan at kanlurang bahagi ng Visayas, dyan sa may Negros region, bandang Dumaguete area at Sipalay at Bayawan City sa may Negros region. Magkaroon man ng mga pag-ulan, panandalian lamang ito mga folks at mga typically mga drizzle o mga pag-ambon-ambon ang mas iiral dyan sa inyo. Mangunguna pa rin ang katamtaman at maalinsangang panahon, kaya iwas po sa direktang masikatan ng araw o ma-dehydrate mga folks. At sa huli sa bahagi ng Mindanao area ay patuloy pa rin ang magiging maalinsangang panahon mga folks ha. Magkaroon man naman kaulapan ng himpapawin, typically partly cloudy lamang ito, lalo na dyan sa may bandang Northern Mindanao at bandang central nito sa may Valencia City, Malaybalay at Impasukong dyan sa may bandang Bukidnon na po yan. Papasok yan ang bandang Cagayan de Oro, magiging partly cloudy lamang pero mangunguna pa rin ang sikat ng araw at matinding alinsangan ang iiral sa halos buong Mindanao mga folks. So iwas na lamang po na magbilag ng matagas sa tinding sikat ng araw. Then expected po mataas po ang humid natin dyan ha. Ibig sabihin matagal matuyo ang mga pawis natin. So wag masyadong magbibilad na lamang at wag masyadong magpapawis dahil may pahirapan po magpatuyo ng pawis mga folks. At iwas na lamang ma-dehydrate just in case dahil patuloy pa rin magiging maalinsangan ang maghapon sa buong bahagi ng Mindanao area. Mapa Surigao man yan o mapa Zamboanga Peninsula o Davao region. Well, silipin muna natin ang lagay ng dalawang low pressure area pa rin na medyo aktibo pa rin sa aking computer generated tropical cyclone sector. Hindi na natin masyadong papansinin si 92W dahil tropical wave na lamang yan. Pero si 93W ay stationary pa rin siya na walang increase ng kanyang wind speed, na natiling ang kanyang central air pressure as of 10:15 AM ngayong umaga, nasa 1,008 hectopascals pa rin ito. So mukhang bahagyang bumababa ang kanyang atmospheric pressure. Pero yung kanyang wind speed, so far, stationary pa rin siya ngayong araw. Kaya wag natin aalisin pa rin ang potential nito na maaari o posible pa rin siyang magkaroon ng intensification bigla dahil nasa karagatan pa rin ito dito sa may bandang Eastern Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bahagi pa rin ito ng Micronesian region. Dahil nasa dagat ito at mainit ang temperatura dyan, ay inaasahan pa rin natin na magkakaroon ng further development niyan sa mga susunod na araw. Sa ngayon, wala pa, pero kumikilos ito papahagyang pa west-northwestward sa bilis na 17 km an hour mga folks. So wala muna tayong may bibigay na further development sa ngayon.
pero kung titingnan natin yung mga forecast nito, pero bago ang forecast, sasukatin naman natin muna ang layo ngayon nito, kung gano'n na to kalayo mula sa silangan ng bansa. So mula sa silangan ng Tandag sa Agusan del Norte, mula sa layong 3,044 kilometer rather, silangan ito ng Tandag sa may Agusan del Norte pa rin. So sa labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility, dyan sa bahagi ng Micronesian region. Ngayon kung ang distansya nito mula sa Guam, kung susukatin natin, ay nasa layo pa itong 1,119 kilometers, southeast naman ito ng Guam. So medyo malayo-layo pa mga folks. Mahigit 3,000 kilometer pa siya mula sa Pilipinas o sa silangang bahagi ng Pilipinas. So nanatili pa rin natin siyang babantayan dahil maaring magkaroon ito ng further intensification pa sa mga susunod na araw. Dahil kung titingnan natin ang mga forecast assessment niya, ay according dito ay nanatiling maliit pa rin daw ang tsansa nito na magkaroon ng further development. Dahil kung titingnan yung kanyang anomaly, halos wala na nakikita. So halos 0% ang tsansa niya pa rin magkaroon ng further intensification sa loob ng 12 to 48 hours. Pero sa kanyang current tropical cyclone forecast prediction ay nanatili itong nasa at least 10%. So mukhang mababa na ang tsansa na ipinapakita nito na magkaroon pa ng significant na lumakas itong C93W. However, dahil aktibo pa siya sa ating tropical cyclone sector, nanatili natin siyang i-monitor hanggang sa mga susunod na araw. Dahil kung pagbabase natin ang mga computer models na ipinapakita, ay dito ay agresibo ang forecast ni 93W. Or maaaring isang bagong low pressure na papalit kay 93W na ang panggagalingan ay kung saan nakapwesto itong C93W. So, malayo-layo pa at masyado pang hilaw para magkaroon tayo ng conclusive information regarding kay 93W. Dahil according kay GFS, shallow na lamang ito, ayan pero wala nang ipinapakita na further itong kikilos pa kanluran. Bagamat may mga ilang tropical wave na lumalapit sa pabandang silangan ng Visayas o ng Mindanao area. Pero medyo hindi pa masyado significant, hindi pa klaro ang ipinapakita ng GFS. Kay CMWF naman, halos wala tayong nakikitaan. Mukhang inalis nila yung aggressive forecast ni CMWF since kahapon. Dahil kahapon medyo may kumikilos pa kanluran Ngayon mukhang wala. So ibig sabihin lamang mukhang mas maliit na ang tsansa na magkaroon ng further development itong C93W. So posibleng sa susunod na 24 oras or within 48 hours, maaaring alisin na rin kaagad sa aking tropical cyclone sector itong C93W. So mukhang mauunsami o wala tayong asahang bagyo na mabubuo sa unang linggo ng November. Well, good news yan kung sakali mga folks. Kung magbase natin kay NAVGEM, wala pang update kay NAVGEM. Kay ICON at GMM ay halos ganun din. Wala nang ipinapakitang significant pero may mga ilang tropical wave lamang nang nakikita rito sa may bandang southeast ng Guam. So generally, halos nagbago ang mga forecast ng mga limang computer models dito sa aking webpage. Halos very insignificant na magkaroon ng further intensification C93W. Maliit na ang tsansa na magkaroon ng further development. Bagamat sa global spectral model natin ginagamit na natiling shallow circulation na pinapakita ng tropical wave dito sa posisyon nitong C93W. So, hindi pa rin natin siya maaaring i-rule out mga folks Kung pagbabase natin ang mean sea level pressure niya, naglalaro lamang sa 1,008 hectopascals ang ipinapakita ng forecast ng global spectral model which is nabanggit natin kanina, nasa 1,008 hectopascals nga ito mga folks to 1,007 hectopascals. So, stationary lamang at dahil malayo pa ito more than 3,000 kilometers mula sa silangan ng bansa, panatili natin itong babantayin. Maaring hindi man siya mabuo ngayong week nitong unang linggo ng November. Well, titingnan pa rin natin hanggang this coming weekend at hanggang sa susunod na linggo, probably by next week na yan, mula November 5 to November 11, 2023. Diyan natin titingnan kung magkakaroon na ng significant development ang mga low pressure o tropical wave dito kasama kay 93W mga folks. So ngayon, wala muna tayong aasahan na may mabubuong bagyo sa loob at labas ng ating bansa hanggang sa susunod na linggo na yan mga folks. So probably hanggang by Sunday or Monday na wala tayong ini-expect na mabubuo na sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. By the way,
Mataas ba ang pag-alon ngayong araw? Well, nanatiling mataas po dyan sa may bandang Babuyan Island at sa ilang bahagi ng Eastern Northern Luzon mula Ilocos Norte of course hanggang Cagayan of course. Nanatiling nasa 1.25 meters po ang taas ng alon dyan. So sa mga malilit nating mangingisda, medyo bawal pa rin lumayag ngayong araw sa mga areas na nabanggit ko sa may Extreme Northern Luzon, especially sa Babuyan Islands o sa mga areas ng Ilocos Norte, Apari at ng bandang Isabela, Cagayan Valley rather, na of course medyo bawal po muna. Pero ang rest ng bansa ay assured na maganda ang lagay ng alon, mababa lamang. So pwede po tayo lumayag dyan mga folks. Except lamang sa Extreme Northern Luzon na nabanggit ko ngayong araw. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa ikalawang araw ng November 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikalawang araw ng November 2023. Huwag pong kalilimutan mag-like and share and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa may pang detalye na gusto niyo malaman na hindi ko nabanggit ngayong umaga sa aking report. Visit lamang sa aking website, nandiyan naman ang kompletong detalye at almost real-time lahat po ito. At visit lamang din sa aking website para sa gusto malaman din ang lagay ng panahon mula sa mga iba't ibang data ng mga iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.